We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga, ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner! Yes, How are you? good morning, partner! Marites is the best. Marites is the best. Marites sana sasabihin ko, pero parang bakit bumelo dun, sir? Ngayon ay December 12, 2023. Mamaya, partner, masisilayan natin ang kagandahan ng state-of-the-art na stadium dyan sa Lawag City, Ilocos Norte. Nandun ang Katutok Live. Si Kapusong Gab de Luna. Oo nga eh. Ang tagal nating inantay yan. Nung nakapunta kami doon, inaayos palang, partner. At saka Happy Festival sa ating mga kapuso dyan sa Manawag, Galikay Festival at sa Kalasyaw. Happy Puto Festival sa inyo, mga Ang kapuso. sarap ng puto sa Kalasyaw, Pangasinan. Happy Puto Festival, mga kapuso. Narito na ang mga unang balita. Pangasinan Police nakahanda na sa pagsisimula ng Simbang Gabi. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Nakahanda na ang pulisya sa pagsisimula ng Simbang Gabi sa susunod na linggo. Sa Mangaldan, Pangasinan, nakatakdang mag-request ng augmentation force ang pulisya na itatalaga sa iba't ibang mga simbahan. Kasabay ng activation ng Oplan Ligtas Paskuhan, mayat-maya ang checkpoint na ipinapatupad sa bayan para matiyak ang ligtas at tahimik na selebrasyon ng Pasko. Minamaximize natin yung presence ng kapulisan sa mga places of convergence ng mga tao, especially simbahan. Inaasahang aabot sa mahigit 4,000 katao ang dadagsa sa unang araw ng Simbang Gabi sa Minor Basilica of Manawag, kaya nakaalerto din ang pulisya sa bayan. May security plan po kami dyan at deployment plan. Mula sa probinsya ng La Union, nakaugalian na rin ng pamilya Makagba na dumalo sa Simbang Gabi sa Manawag kasama ang buong pamilya. Kinokompleto rin daw nila ang 9 na araw na Novena Mass kasabay ang panalangin na pagkalooban sila ng Diyos ng matiwasay na buhay. Parang gumagang din po ng kabuhayan namin. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Inilabas na ng pulisya ang kuhang larawan ng mga sospek sa pagpaslang sa punong barangay ng poblasyon Mangaldan, Pangasinan na si Melinda Morillo. Sakay ng motorsiklong 2 sospek na nakasuot ng helmet. Sa ngayon, hindi patukoy ng otoridad ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Pero umaasa sila sa impormasyon na maibabahagi ng publiko na makakakita sa larawan ng mga sospek. Kinundina ng lokal na pamahalaan ang pagpatay sa punong barangay. Umaasa ang pamilya Morillo na makamit ang hustisya sa pagpaslang kay Captonet. Makikita sa CCTV footage ang pagdating ng isang lalaking sakay ng bisikleta sa isang tindahan sa Barangay Carmay East, Rosales, Pangasinan. Makikita rin sa video na tila naghahanap ang lalaki nang maaring makuha sa tindahan. Kinuha niya ang mga nakasabit na bayong at ilang feeds o patuka. Sa tulong ng CCTV, nahuli ang suspect at narecover din ang kanyang mga ninakaw. Pero hindi na sinampahan ng kaso ang suspect dahil sa awa. Paalala ng otoridad na maging alerto at i-secure ang mga paninda at mga ari-arian upang hindi mabiktima ng kawatan. Ipinagmamalaking puto sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan, binigyan ng kakaibang twist sa best ways to serve puto. Tunghayan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Ang ipinagmamalaking puto sa Kalasyaw, Pangasinan, binigyan ng kakaibang twist na mga nakilahok sa isinagawang Best Ways to Serve Puto na bahagi ng Puto Festival 2023. Ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang diskarte at galing sa paggawa ng mga nakakatakam na putahe gamit ang puto bilang pangunahing sangkap. Nariyan ang ham potato ala con puto, cold cuts con puto, puto pizza, at puto bomb. Pagod pero masarap sa pakiramdam. The theme, yung food is yung mga foods na talagang
sineserve sa Christmas. Agaw pansin din ang mga puto musik ng iba't ibang disenyong pampasko na likha ng mga puto producer sa bayan. Kami ay natutuwa tuwing Puto Festival kasi naipopromote sa hindi lamang sa Pangasinan yung puto ng Pangasinan kundi buong Pilipinas. Nais ng lokal na pamahalaan na magbalik sigla ang industriya ng puto sa bayan sa pamamagitan ng selebrasyon ng Puto Festival. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Newly rehabilitated Ferdinand E. Marcos Sports Stadium sa Laoag City, Ilocos Norte, binuksan na sa publiko. Makibalita tayo live kay Gab De Luna. Good morning, Gab! Good morning, Joanne. Muling binuksan sa publiko ang Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium o mas kilala sa tawag na Marcos Stadium dito sa Laoag City, Ilocos Norte. Ginanap ang ribbon cutting ng Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium nitong nakaarang linggo. Ito ay bilang opisyal na pagbubukas ng stadium matapos ang renovation nito na nagsimula noong 2019. Nasa 12,000 ang seat capacity ng stadium na may lawak na mahigit 43,000 square meters. Unang binuksan ito noong Pebrero ng nakarang taon, ngunit muling isinara ito upang ituloy ang pagpapaayos. Kabilang ang stadium sa Big 3 projects dito sa probinsya, kasama ang Provincial Capital Expansion at Dapayan Center. Ito rin ang naunang natapos sa 3 proyekto. Samantala, Joanne, bukod sa mga nagja-jogging at mga nagwo-workout dito sa oval ng stadium, ay pwede rin itong bisitahin ng mga turista dahil 5 to 10 minutes lang ito from the city proper. At makikita nga natin na napakalawak nitong stadium at pwedeng mag-selfie o pwede rin mag-workout. Pero bawal po ang magdala ng mga pagkain sa ating mga fur parents naman nakapuso. Bawal ang magdala ng mga aso at pusa o mga alagang hayop at bawal din yung nakachinelas sa oval at bawal muna yung mga naka-heels o mga naka-sandals at siguraduhin nating soft yung rubber ng rubber shoes dito sa ating oval at bawal muna yung mga naglalaro sa ating football area. So from 5 a.m. Joanne to 8 p.m. ay nakabukas itong stadium at may mga nakabantay na mga security guards at the same time mga tanod at the same time naka-open din yung mga LED lights, naglalakas ang LED lights para sa ganun seguridad ng mga pupunta dito. So safe at nakaka-motivate na maging fit ulit this holiday season. So yan muna ang latest mula dito sa Ilocos Norte. Balik sa iyo, Joanne. Maraming salamat, Gab De Luna. Isang Pangasinense rank 19 sa 2023 bar examinations. Atin siyang kilalanin sa report. On cloud 9 pa rin daw si Attorney Claudine Panotes. Hindi lang kasi siya basta nakapasa sa 2023 bar exam. Top 19 pa siya. Tubong Barangay Banawang, Malasaki, Pangasinan si Attorney Panotes. Nag-aral siya sa bayan mula elementarya hanggang high school at kumuha ng law sa isang universidad sa NCR. Kasalukuyang nagtatrabaho bilang investigation agent sa National Bureau of Investigation sa Central Office si Attorney Panotes. Malaking tulong umano ang kanyang karanasan sa NBI sa kanyang pagpasa bilang abogado. Malaking bagay po yung pagiging employee sa NBI, lalo na sa criminal law, ma'am, and yung remedial law dahil siyempre na i-immerse or kasama sa trabaho namin yung pag-aaral ng batas, tsaka nakikita namin kung paano yung mga process sa court. Kabilang sa nakapasa sa katatapos na 2023 bar exam, si Police Staff Sergeant Giovanni Tumamaw ng 101st Maneuver Company na nakabase sa Ilocos Norte. Aminado si Attorney Tumamaw na nahirapan sa pagbalanse ng oras ng trabaho, pamilya at pag-aaral. Pero nakatulong daw ang pagiging pulis nito sa kanyang kaalaman sa batas. Maaga raw itong pamasko sa kanya. Mananatili pa rin naman daw siya sa hanay ng pulisya. Basa ng basa. Kapag napagod, huminto, tuloy lang sir, basta mag-aral lang. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Ilang batang mag-aaral sa Santa Ilocos Sur nagsuot ng damit na naaakma sa pangarap nilang propesyon. Sundan sa report. Taon pa ang bibilangin pero tila malinaw na sa mga chikiting na ito ang pangarap nilang propesyon. Ang aktibidad ay bahagi ng kanilang asignatura na edukasyon sa pagpapakatao. Ang mga mag-aaral ng Basug Elementary School ng Santa Ilocos Sur, head to foot ang costumes,
Marami sa kanila pangarap na pasukin ang medical field gaya ng pagiging doktor. May nangangarap ding maging accountant, chef at pulis. Anumang propesyon ang piliin, mahalaga raw ang suporta at magkaroon ng magandang pundasyon ang mga kabataan upang sila'y maging matagumpay sa buhay. Natagpuan ng mahigit 100 itlog ng pawikan sa tabing dagat na bahagi ng Barangay Masintok, Poway, Ilocos Norte. Pangalawang beses na umunong makakita ang mga residente ng mga itlog ng pawikan ngayong taon sa lugar. Agad naman itong itinawag ng mga opisyal ng barangay sa mga otoridad. Paalala ng punong barangay sa mga turista at residente na ipagbigay alam sa mga opisyal kung sakaling may makitang pawikan sa lugar. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, muling umiihip ang hanging amihan. Apektado nito ngayon ang extreme northern Luzon ayon sa Pag-asa. Habang easterlies ang patuloy na umiiral sa iba pang panig ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan ngayong araw sa halos buong northern at central Luzon. Maliban na lang sa ilang panig ng Aurora, Cagayan, Isabela at Apayao na posibleng ulanin, lalo mamayang gabi. Mga nakatatakam na iba't ibang lokal at imported na pagkain mabenta sa night market ng Vigan City. Ang detalye sa report na Ivy Hernando. Habang palalim ang gabi, mas dumadagsa pa ang tao sa night market ng Vigan City. Siksika ng mga tao sa kaliwat ka ng mga stall, gaya ng hilera ng mga ukay-ukay na abot kaya ang presyo. At kapag napagod na sa pagsishopping, lipat lang sa kabilang lane para sa food trip. May authentic empanada ng Vigan. Ang paboritong street food ng mga Pinoy, ihaw. Ang mainit na beef pares at goto. Sa mga nahihilig sa Korean food, available din. Merienda o hapunan, meron sila. Kaya naman swak na pasyalan pagkatapos ng trabaho at klase. At para na rin sa mga turista. Magtatapos ang night market sa katapusan ng buwan. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Iba't ibang produktong gawa sa kawayan tampok sa isang pasyalan sa Lubao, Pampanga. Narito ang report. Fresh air and outdoor activities ba ang hanap mo, kapuso? If yes, tara na't pasyalan ang Green Park sa isang bayan sa ikalawang distrito ng Pampanga, presenting Lubao Bamboo Hub. Iba't ibang atraksyon ang tampok sa park. Mag-stroll sa buong park gamit ang mga bisikleta, mag-relax sa fish spa, pwede ring mag-unwind sa kayak o boat ride featuring ang view ng Gumain River. Ayon sa LGU ng Lubao, 17 hectares ng lupa ng park ay tinamnan ng kawayan. Katumbas ito ng 3,835 na iba't ibang species ng bamboo. Serves as a tourist destination sa amin. Pero syempre, di ba, alam naman natin ang benefit ng bamboo. Kaya ito dapat lang naman natin ituloy-tuloy at dapat pa rin natin pagandahin. Bukod sa ambag nito sa turismo ng bayan, nagbukas din ng hanap buhay sa maraming manggagawa. Malaking bagay naman po na makakatulong po yung dahil di pamilya na po ako. Mayroon na rin po akong mga pumapasok sa school. Pinoproseso ang mga bamboo para gawing laminated chairs and tables, mirror frames, bamboo speakers, bamboo tiles, lampshades at iba pang souvenirs. Ayon sa MDRRMO, ang pamamasyal daw sa Bamboo Park ay nakakawala ng stress. Ang mga bamboo kasi ay nakatutulong sa pagpapataas ng oxygen level ng hanggang 35%. Kaya nitong mag-alis ng air toxins at ang amoy na nagmumula rito ay kayang mag-release ng endorphins na nakatutulong makaalis ng anxiety at stress ng tao. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, tutok lang dahil magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Sa
Sa December 23 hanggang January 3, epektibo ang inisyong special permit ng LTFRB para makabiyahe ang mga karagdagang bus unit ngayong holiday season. Samantala, habang papalapit ang Pasko at Bagong Taon, nagpapatupad na ng advance booking ang ilang kumpanya ng bus para sa mga commuter. Ngayon pa lang, maaari nang magpa-reserve ng tiket ang mga pasahero na babiyahe sa ibang probinsya. Ayon sa pamunuan ng bus terminal, mas mapapabilis ang biyahe sa advance booking. Tiniyak din ng mga kumpanya ng bus ang sapat na bilang ng sasakyan na babiyahe sa Christmas season. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang grupo ng kalalakihan na tila nagtatalo sa bahagi ng Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Makalipas ang ilang sandali, makikita ang pagtakbo at pagtawid sa kalsada ng lalaking nakaputing t-shirt at ng kanyang mga kasama hanggang sa pagsusuntukin niya ang isang lalaki. Sinubukang umawat ng ilang kalalakihan sa lugar pero tuloy-tuloy sa pagsuntok at hinatak pa ang biktima papasok sa eskinita. Makalipas ang ilang minuto, makikita na ang pagdating ng ilang kalalakihan at pinagbabato ang eskinita kung saan nakatira ang lalaking nakasuot ng puting t-shirt. Sa investigasyon ng PNP, nagkursunadahan lang ang biktima. Inendorso ng Mangaldan Police sa mga opisyal ng Barangay Bari upang resolbahin ang insidente. Iba't ibang festival presentations at cultural performances ibinida sa Panangirayo Tan Pisasalamat sa Manawag, Pangasinan. Silipin sa report. Binigyang kulay ng ilang mananayaw ang masayang selebrasyon ng Gali Kayo Festival sa pamamagitan ng iba't ibang cultural performances. Tampok ang 5 bayan sa probinsya. Gali Kayo Festival ng Manawag, Corn Festival ng Santo Tomas, Balon-Balon Festival ng Binalonan, Pangasinan, Bagoong Festival ng Lingayen, at Pandan Festival ng Mapandan. Nangibabaw ang galing at talento ng mga Pangasinense na bahagi ng Panangirayo Tan Pisasalamat ng Gali Kayo Festival 2023 sa bayan ng Manawag, Pangasinan. Nakakapagod po pero enjoyable po siya kasi syempre first time din po namin ma-invite dito sa Manawag. Masaya rin po na napasaya rin po namin yung mga tao dito sa Manawag. Ang ilang nakisaya sa selebrasyon namangha sa cultural performances. Ang selebrasyon ng Gali Kayo Festival ay isang natatanging pagdiriwang ng pananampalataya, kultura at sining bilang pasasalamat at pagbibigay pugay sa Our Lady of Manawag. So it's a Thanksgiving calling the flock to visit Mama Mary. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Napuwersa ng San Beda Red Lions ang Game 3 ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament matapos talunin sa 6-point game margin ang Mapua Cardinals. Nanaig sa Game 2 ang never say die attitude ng Red Lions sa pangunguna ni Jacob Cortez at crucial points ni Yukian Andrada. Ano kayang adjustment ang gagawin ng Mapua Cardinals sa pangunguna ni rookie MVP Clint Escamis at team captain Warren Bonifacio? Samantala, record-breaking naman ang gate attendance sa Game 2 kung saan umabot sa mahigit 22,400 ang nagsadya sa court para tumutok sa laban. Habangan ang Game 3 ng NCAA Season 99 Men's Basketball Finals, 2 p.m. December 17, live sa GTV. Sa isinagawang Oplan Sita, hindi sinita kundi namahagi ng libreng ilaw bilang maagang pamasko sa mga motoristang ilang kapulisan sa Mangaldan, Pangasinan. Sa tulong ng mga mekaniko ng ilang volunteer group, kinabitan ng ilaw ang motorista na may problema sa ilaw. Ang kawalan ng ilaw sa mga motorsiklo ang nakikitang isang dahilan ng aksidente sa lugar. Ang dating 99 na naitalang kaso ng aksidente noong nakarang taon, ngayon pumapalo na sa 300 aksidente ang naitala ng PNP. Paraan nila ito upang kahit papaano mabawasan ang aksidente sa lugar. Verde Island Passage Immersive Experience, libreng mapapasyalan sa Batangas Tourism Office. Silipin sa report. Mapabeterano o baguhan sa scuba diving, pwedeng-pwede sa iyo ang 360-degree immersive underwater experience ng Batangas Tourism Office. Ipapasya lang naman kayo sa amazing Center of the Center of Marine Biodiversity,
ang Verde Island Passage. Mula corals hanggang laksa-laksang mga isda, lahat yan nandito. No need for scuba diving gear para masisid ang yaman ng Verde Island. Yung makikita mo na lang siya dito, hindi mo na kailangang mamasahe, mag-travel ng malayo. Sana'y pangalagaan, huwag pabayaan na masira. Para yun ang may pagmamalaki natin dito sa atin sa Pilipinas. Bukod sa pagpapamalas ng yaman ng Verde Island, mensahe raw nito ang pagbibigay proteksyon din dito, lalo at itinuturing ito na Amazon of the Seas. Ayon sa pag-aaral ni Carpenter at Springer, ay dito matatagpuan ang 60% ng shorefish, marine shorefish, ika nga yung 300 coral species sa buong mundo. Ayon sa Tourism Office, hindi sila gumamit ng file video rito. Sa ilalim daw mismo ng Verde Island Passage, kuha ang mga ito at may diver daw silang kinumisyon para lamang i-shoot ang mga underwater sea creatures na ito. Nagkamit din ng pagkilala ang VIP immersive experience na ito sa nagdaang Philippine Travel Mart sa Maynila. Libre itong mapapasyalan ng publiko tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Paul Hernandez para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga giant Christmas tree at iba pang pailaw dinarayo sa Dilasag Aurora. Tunghayan sa report. Damang-dama ang Pasko sa liwasang bayan ng Dilasag Aurora. Pinailawan na ang mahigit 20 pirasong giant Christmas tree na gawa sa indigenous materials. Dinarayo ito ng mga gustong mamasyal at mag-selfie dahil sa nagagandahang dekorasyon na tadtad ng iba't ibang pailaw. Puno ng Christmas lights ang isang pasyalan sa Barangay San Juan, Concepcion, Tarlac. Agaw atensyon ng kumikinang na 20 talampakan na taas ng Christmas Tree of Lights. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Norway pinayagan ng first full-scale commercial deep sea mining sa bahagi ng Arctic region. Tunghayan sa Globalita. Sa unang pagkakataon, isasagawa sa karagatang sakop ng Norway ang isang full-scale deep sea mining. Iti matapos aprobahan ng gobyerno ang operasyon ng pagmimina sa Arctic region. Inaasahang magge-generate ito ng million-dollar industry at mga trabaho sa lugar. Pero batikos ng ilang grupo ang magiging negative impact sa kalikasan ng deep sea mining. Kakaibang discovery naman ang gumulat sa mga scientists sa Croatia matapos matagpuan ng marine biologist ang isang uri ng giant clam na halos maubos na. Kayang lumaki ng hanggang 4 feet ng shellfish na ito at ayon sa ilang diver, naispata nila ang rare giant clam sa Adriatic Sea nitong pandemic. Pinag-aaralan ngayon kung paano maisasalba at mapaparami ang mga ito. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Vocal Mix tinanghal na first ever The Voice Generations winner sa Pilipinas at sa Asia. Naritong report. Vocal Mix! Nanalo bilang first ever The Voice Generations winner sa Pilipinas at sa buong Asya ang grupo ng mga kabataang singers na Vocal Mix mula sa Cagayan de Oro. Sila ang naging pambato ni Coach Stel para sa Team Stelbound. Nakalaban ng Vocal Mix ang P3, Sorority at Music and Me. Natatanggap ng tig 100,000 pesos cash prize. Samantala nakatanggap ang Vocal Mix ng recording and management contract sa Universal Music Group Philippines, The Voice Generations Trophy at tumataginting ng 1 million pesos. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Sara Labati ang masayang bonding nila ng kanyang mga anak at ina sa isang wellness resort sa Batangas. Ito ay sa gitna ng balitang hiwalayan nila ni Richard Gutierrez matapos ang interview ng isang showbiz reporter kay Annabel Rama. Wala rin sa naturang bakasyon si Richard pero kita naman sa pictures ang saya ni Sara kasama ang kanyang mga anak. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Campsite na may Baguio feels dinarayo sa Ocampo, Camarines Sur. Atin niyang pasyalan sa report. Ilang araw na lang, holiday season na. Ano kaya ang plano ng ating mga kapuso? Kung wala pa, ang grupo ng tourism students na ito mayroon daw maire-rekomenda. Isang campsite na tanaw ang view
ng halos buong bayan ng Ocampo, Camarines Sur. Very rare po yung ganitong campsite na nasa taas po talaga siya ng parang bundok. Mini Baguio kung tawagin ng mga turista ang lugar na ito, na isa rin sa mga dahilan ng pagdayo rito maging ng mga biyahero mula sa iba't ibang lugar. Kaya kahit walang supply ng kuryente rito, the fresh air is more than enough. Ang mga ilaw naman solar powered, kaya no problem sa mga nais mag-overnight stay. 40 pesos ang entrance fee for day visit, 100 pesos naman kung overnight. Kung magrerenta naman ng kubo, nasa 700 hanggang 3,000 pesos ang rental fee, depende sa laki. At para feel na feel ang camping, pwede ring magrenta ng tent for 300 hanggang 1,000 pesos. Abiso naman sa mga pupunta na magdala na ng kanilang mga pagkain dahil walang mabibilhan sa taas. Maigpit namang ipinagbabawal ang pag-inom ng alak, lalo na kung hindi mag-overnight sa campsite. Dahil delikado ang daan pababa, lalo na kung nakainom na. Magdana mga kapuso, pasya na hindi! Jessica Kalinog para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Justice is Truth in Action by Benjamin Disraeli, former Prime Minister of the United Kingdom. UK. Oo. Ang daming pwedeng pasyalan, partner, Ang ganda dun sa may Camarines Sur. Yung very, for nature lover, di ba? Pwedeng puntahan natin yun. Kaya magte-trekking tayo. Oh. Ang daming nagsusulputang pasyalan ngayon, mga Christmas pasyalan, na dinarayo ng mga turista at bisita. Ako, ang dami, mapabata man o matanda yan. Talagang, syempre, it's holiday season, partner. Oo nga. Tapos nag-road trip ka lang, makikita mo na yung mga Christmas lights, yung mga tulay na dekorasyonan ng mga pampailaw. Ang ganda. Bukas, magkakasama natin ang sinag. Ayan. Mga kapuso, 13 days na lang. Pasko na. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.